So, ngayon ay ga-garden tayo. Welcome to my channel. Panoorin nyo lang yung aking pag-garden. So, medyo mainit. Kaya, naka-doble ako. Ayan, tinanggal ko muna yung mga pebbles na nilagay namin noon. Kasi nga is, pumangit na siya. So, lalagyan ko siya ngayon ng mga lupa at nakakuha ko ng lupa dito sa may kapitbahay. Ayan. So, habang nagpapala ko ay nagmumuni-muni yung aking utak kung anong design ng mailalagay dito. Ayan. Sobrang init kasi is umaalis ako sa may arawan. Ang bilis makaitim. So, lipat natin yung camera. Ayan, lipat natin yung camera. So, mayroon ng nalagyan ko na ng mga lupa. Kasi nga po is pag umulan ay nabaha dyan. May tubig na naiipon. Kaya nag-isip akong gawin na lang itong garden na to para gumanda naman itong dinadaanan namin. So, habang nagkakarit-karit ako, ano ba tawag niyan, ay nagmumuni-muni na naman ang aking utak kung anong design ang gagawin ko dito. So, yan, almost ilang araw ko itong ginawa para maayos tong garden na to. So, dagdagan ako ng dagdag ng lupa. Ayan. So, kung kayo ay may garden, ganito lang gawin nyo. Kumuha lang kayo ng lupang malalambot. Lalo na lalagyan nyo siya ng Bermuda grass. Hindi nyo na kailangan bumili ng pataba. Okay? Dahil ang lupa dito sa Pilipinas ay mataba na. Hindi kayo nasa abroad. Kasi sa abroad lang kasi bumibili ng mga lupang may pataba. Which is, ang lupa natin is 100% naman na pataba. So, kinabukasan naman is bumili kami ng Bermuda grass. Ayan. Tinaniman ni Mrs. Habang nagtatanim siya, ako naman ay naglalagay ng design doon. Kaya lang kasi is umulan siya. So, tinapat namin ang umulan para yung Bermuda grass is kumapit. Ito po yung technique ng paglalagay ng Bermuda grass. At hindi po yung summertime na maglalagay kayo ng Bermuda grass, which is mamamatay siya. Ang tamang paglalagay ng Bermuda grass ay tag-ulan. At ang lupa ay dapat ay basang-basa para kakapit yung mga ugat ng Bermuda grass. Yan po yung technique. So, kung maglalagay kayo ng Bermuda grass, ay hindi po yung buo na binili ninyo doon sa bilihan ng Bermuda grass. Yan po ay utay-utayin yung pira-pirasuhin nyo. At i-divide nyo po yan sa mga paglalagyan nyo. Yun po yung technique na naglalagay ng Bermuda grass. At mas maganda po kung ang Bermuda grass na mabibili nyo is yung na tumubo na siya ng konti para po mabilis siyang tumubo. Kasi po yung medyo hindi siya natubo na nabili nyo, may posibilidad po na hindi siya mabuhay. Yun po. Tapos dito sa mga bilihan ay aalukin kayo ng lupa na pataba.
which is hindi naman talaga siya advisable. Ngayon kung nakapaglagay kayo ng lupa na maganda at makikita nyo kakapit na kaagad si Bermuda grass pag ganyan nilagay nyo, yan ay maganda naman. So naulan, kami mag-asawa ang naglagay, wala namang ibang maglalagay, diba? Marunong yung asawa ko maglagay ng mga Bermuda grass kasi nilagyan niya dati yan, pinaayos lang ng bahay na to, tapos namatay yung Bermuda grass kasi hindi siya masyado nadidiligan, na pabayaan. Tapos inabot siya ng summertime kasi talagang summer dito sa Pilipinas, namamatay ang mga halaman. Ayan, ang mga nilalagay ng misis yung Bermuda grass ay pinapanood ko lang siya kasi hindi ako marunong maglagay ng mga ganon. Ayan, so tingnan muna natin. Medyo mahirap din pala maglagay, masakit sa likod, lalo na yung mga kung ang lupa nyo ay may konting bato-bato, tanggalin nyo yung mga bato-bato para maganda yung paglapat ni Bermuda grass. Marami pong technique na pwedeng gawin dahil kung aasa kayo sa pataba na bibili nyo, which is additional pa yun, gastos. Pero ito okay naman. Panoorin nyo lang. So madalas kong sinasara yung pinto kasi nga baka makalabas itong aming aso. Sarap, buti na lang at umulan, kaya isipan namin ilagay na yung Bermuda grass. Dahil yung kanina napanood nyo sa una kasi nga ay mainit at ako ay nangingitim sa init at hindi makatagal sa sikat ng araw. Ayan, so tinatanggal ko rin yung mga bato kasi nga po is hindi mailalapat yung Bermuda grass. Ayan, pagkatanggal ko is ilalagay ko naman din sa may sako at tatabi ko yung mga bato baka kailanganin habang naglalagay naman si misis ng tawag to Bermuda. Okay, sana po huwag kayo magsawang panoorin ito dahil sa bandang uli makikita niyo yung design niya, which is worth it naman at napakaganda. Yun lang ay pagkatapos natin yan masakit sa likod. Dalawang araw kong ininday yung sakit sa likod, pati si misis ganoon din, nanakit yung kanyang likod. So ayan, panoorin nyo lang. Ang halaga pala ng Bermuda grass na nabili namin is around 400 pesos siya. Mura lang ang Bermuda grass, hindi kagaya ng mga halaman na napakamahal kasi damo lang naman kasi yan. Pero may presyo na rin siya. Dati is mura lang ang Bermuda grass Ayan, so pinagtutulungan namin ang paggagawa dahil mamamatay ang Bermuda grass kapag hindi mo kagad ilagay kasi kailangan na niyang madiligan. Ayan, bali inabot na nga ng isang araw yung Bermuda grass bago namin nailagay kasi nga ay mainit yung panahon.
At gusto namin is hapon ilagay. Hindi na mailagay. May mga may mga orders na customer sa aming bigas at itlog. So, ang nangyari, hindi natutuloy. Tapos meron pang mga stopover na kailangan puntahan o something na ganyan. Meron pang gawain sa loob ng bahay, kaya napipending siya. So, ayan, 10 minutes ng aming trabaho. Inabot na ng hapon yan. So, tingnan ulit natin kung ano yung mga ilalagay namin. So, ayan na. Meron ng itsura yung aming ginawa. Hindi ko mailapit kasi yung video. Gawa nung pan ng may ulan. So, ayan na siya. Diba? Ganda. So, yung banda to sa may likod, lalagyan natin doon banda yan. Nakita nyo, makante pa rin. Lalagyan natin ng bermuda pa yan. Ayan. So, meron siyang itsura. Ganyan lang po, simple lang po yung gawin natin para magandang tignan. Ayan. So, mayroon pa siyang mga tanim. Lalagyan natin yan ng mga magandang tanim pagka hindi na siya maulan para magkaroon na itsura. Mas maganda nga kung mukhang gulay na lang ilagay doon kaysa sa halaman hindi mo naman mapapakinabangan. Yun ang advice sa amin ng mga ibang mayroong garden dyan. Bakit ka magsasayang ng panahon dito sa mga halaman at hindi mo naman siya mapapakinabangan. Mga gulay ang ilagay mo, maganda naman siyang tingnan or yung magiging puno. Okay, yan, meron pa tayong drill. So, ilalagay ko yung tawag yan, isang puno dyan sa dulo. Ayan na yung aming garden, nakita nyo, puno ng malunggay ilalagay ko doon. Ayan almost finished na siya, di ba? Ang ganda tignan. So, ay binili akong drill sa pala ng drill sa Lazada para hindi ako nahirapan maghukay. Ang ganda nga itong nakita ko na to. Pwede na 3 seconds lang bumaon agad yung aking drill. Ayun, tingnan nyo. Ayan, tingnan nyo. Tingnan, bilis ganun lang kadali. Seconds lang babaon agad yung bala ng drill. Kung anong tawag niya, mamaya check ko sa Lazada kung anong binili ko. Teka na, natumba. Ayan, para makita niya. Ayan, ganyan ginawa ko. Ayun, tulong mo. Medyo nagalangan ako mag-drill kasi baka mayroon tubo ng tubig. Which is hindi ko nakita kung saan nila in-line. So, kunin natin yung ating itatanim. Malunggay. Kasi nakatanim yan dito sa malapit sa may aircon. Pag binuksan ng aircon, nainitan siya. Kaya hindi nagtuloy yung kanyang pagtubo. So, itatry ko ibaon dyan. Yan, itatry ko ibaon dito. Kung tutubo siya. Ang problema pala ng malunggay is dapat yung pinakadulo niya pinagputulan, lagyan ng plastic. Dahil pag nabasa siya ng ulan, punta sa loob, namamatay pala siya.
Yun yung ano pala niya, advantage at disadvantage. Okay, so ayan na. Ang bilis, di ba? Nabaon na agad. May tubong konti. May mga tubo siya konti, kaya sayang nanginayang naman ako. O, ayan, meron ng papaya dyan. Tapos may isang malunggay. Namatay nga siya nung itong umuulan. So, tingnan natin kung bubuhay siya. Thank you for watching, guys.